Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Yes, the Lord is good. Purihin ng Panginoon. Purihin siya. Yan po ang ating buhay, mga kapatid. Buhay na walang wakas. Buhay na walang hanggan. Punong-puno ng kapayapaan. Punong-puno ng kagalakan. Yan po ang buhay na tinanggap natin sa Panginoon. Purihin ng Panginoon na awit siya. Hindi ko kasi maawit-awit. But that is the song. That is my favorite song. Kasi yun yung mga unang awitin na napapakinggan ko nung newly converted po ako. Year 1995, that was 30 years ago. Buhay ko'y walang wakas. Ito'y walang hanggan. Buhat ng si Kristo ay aking pinanaliga. Sa Ingles, buhat ng ang aking pananampalataya o yung faith ay pinagkaloob ko sa Kanya. Okay, so the message of the song sa praise and worship natin kanina, mga kapatid, ay isang mensahe kung saan makikita natin ang kagalakan, kasiyahan ng mga creation o mga nilalang ng Diyos na nagpupuri para sa Kanya. Kung i-imagine natin yung binasa pong scripture kanina ni Sister May, nakikita natin sa Book of Revelation, sa Aklat ng Pahayag sa Tagalog, makikita natin doon how wonderful, how amazing the worship the creation is giving to their Creator in heaven. Mga kapatid, yung kagandahan na yon ay masisilayan lamang, makikita lamang ng mga hinirang ng Diyos. Sa church po natin pinagdidikdikan yun yung term na hinirang ng Diyos. Dahil dapat po ganun tayo. Yun po ang goal ng ating pananampalataya. Yung isang araw, tayo ay makakasama doon po sa pagpupulong at pagsamba sa kaharian. Unti-unti pong pinapractice yun dito sa lupa. Hindi po makakarating doon ang hindi alam sambahin at papurihan ng Diyos dito sa lupa. Those who are invited to join that grandiose worship, corporate worship, the entirety of those the Lord called para po sumamba sa Kanya, mga kapatid, sinisimulan po ang pagpapractice na yon dito sa lupa. Kaya kailangan mong makita ang sarili mo na marunong kang magpuri at sumamba sa Panginoon dito pa lang sa lupa. Yun po ang excitement natin. Even though alam natin ang nangyayari sa mundo ngayon, alam natin na nandiyan na yung epekto ng desisyon ng tao. Nagdesisyon ang mga leaders na girahin ang mga bansa, which nangyayari na ngayon sa Middle East. At ang resulta, mga kapatid, ay nararamdaman na natin ngayon. Magkano na ang gasolina? Magkano na ang diesel? Kulang 90 na at sabi tataas pa daw. Pupunta pa siya hanggang 100. Yun po ang epekto ng nangyayaring gera. At pag tumaas ang gasolina, tumaas ang fuel, immediately after that, alam natin, tataas na rin ang lahat ng commodities ng bawat o kakailanganin natin para mabuhay. Tataas ang kuryente, tataas ang mga bilihin natin, pero hindi
tumataas ang pambili ng tao. Hindi na dadagdagan ang kakayanan ng tao mabuhay, yung means. So yun po ang nangyayari sa ating kapaligiran. Ngunit bagamat ganun ang nangyayari sa ating kapaligiran, mga kapatid, pinapaunawa sa ating Panginoon, ang tunay na hinirang ng Diyos ay hindi natitigatin. Bakit? Sapagkat ang ating kaligayahan ay hindi nakabase sa kung anuman ang nangyayari sa mundong ito. Okay? We are standing firm, not shaken. Hindi tayo natitigati. We are not shaken by what is happening in this world because our gaze, our hope, our eyes ay naka-fix doon sa ating Panginoon. Totoo ba? Ganun ba ang nangyayari sa ating mga kapatid? Because if we say that we are Christians, if we say that we are children of God, if we say that we are an elect of God, isa sa mga hinirang ng Diyos, then pinag-aaralan natin that it must be evident. Ano yung evident sa Tagalog? Evident, ebidensya. Kailangan na ma-manifest. Hindi ito ginagawa-gawa. Okay? Hindi ito pinipilit palabasin sa iyong puso. Hindi ito pinipilit maisip ng isipan. Kapag ikaw ay isang anak ng Diyos, hinirang ng Diyos, kapatid, hindi mo pipilitin ang iyong sarili na bumukal ang kapayapaan, kaligayahan. Because you know, you understand the things of God. You know that this world is just a temporary resident. This is not your permanent resident. It is temporary. And your citizenship is in heaven. That's the way God made us to stand firm in our faith. Believing, understanding, patuloy na pinapaalala sa ating isipan, mga kapatid, para makatindig tayo ng matatag, na tayo ay hindi naman talaga tiga dito sa lupa. Tiga saan tayo? Sa langit. Kaya bombahin man tayo dito, isang missile dumating sa Truth and Life Christian Church at ma-wipe out tayo in an instant. Our hope is still intact. Because we have a life. Buhay ko'y walang wakas, ito'y walang hanggan sa pamamagitan ng pananampalataya ko sa aking Panginoon sa Kristo. But my dear friends, my dear brethren, tandaan nyo, hindi lang buhay ng elect ang everlasting. Okay? Meron sa ating pagkalala na hindi mamamatay. Whether papunta ka sa masama o papunta ka sa mabuti, hindi mamamatay yun. That is eternal. That is our soul. Hindi mamamatay yun. Sinasabing kamatayan sa Biblia is separation from God. Okay? If you do not have that relationship with Christ, if you are not in Christ, huwag mong isipin na, okay lang naman, kahit wala akong relasyon sa Panginoon. Isang araw naman, pag namatay ako, di tapos na. No! No! Hindi namamatay ang kaluluwa.
Mararamdaman mo at mararamdaman mo ang kawalan ng Diyos sa buhay mo kung dito sa lupang ito ay hindi mo kinilala ang Creator mo. Sinong Creator natin? John chapter 1, verse 1 to 5. Okay, pinag-aralan natin yon. Kilalanin mo ang iyong Panginoong Kristo. Your life must be in Christ, both in this life and in the life to come. Because you do not have Christ here in this life, hindi mo rin siya makakapiling sa buhay na walang hanggan. At hindi mo magugustuhan yon, kapatid. Huwag mong pangarapin na hindi mo makakasama ang Panginoong Kristo sa buhay na walang hanggan. So, pag may pagkakataon ka na maintindihan kung paano mo siya makakasama, you better sit down and listen. Makinig ka, kapatid. Huwag mong pagtiwalaan ng matalino ka, magaling ka. No. Listen very carefully. Merong gustong sabihin ang Panginoon sa iyo. Okay. Nagpapatuloy ang ating mensahe na binigay ng Panginoon. Tinatapos natin yung huling chapter ng Book of Philippians. We are in chapter 4. Natapos natin last time yung chapter 4, verse 4. Maaaring magkaroon kayo ng katanungan na, Pastor, kala ko ba ang pag-aaral natin is rejoicing in giving, kaligayahan sa pagbibigay. Bakit yata yung mga naunang talakay natin, which pangatlong Sunday na ngayon, bakit yata hindi humahapyaw o nakakatouch man lamang doon sa usapin na rejoicing in giving? Listen very carefully. We are, mga kapatid, we are setting up. Okay? Sineset up ng mensahe, yung buong chapter 4 ng Philippians, yung aralin kung saan matututunan natin papaano ba tayo nagkakaroon ng kaligayahan sa pagbibigay. Dahil marami na tayong tinalakay, a Christian must experience this rejoicing in kalagayan sa kanyang buhay, namely joy in suffering, and then joy in serving, and then joy in believing. And now we are studying the fourth point, which is joy in giving. Paano nangyayari sa atin yun? Paano po, mga kapatid, dumadako tayo sa kaparehong kaligayahan na dinanas hindi lang ng ating Panginoong Kristo, kundi ng mga naunang sumunod sa Kanya, kagaya ng Kanyang mga disipulo, na kahit na anong nangyayari sa kanilang kapaligiran, hindi sila napipigilan. Listen very carefully. Hindi sila kayang pigilan na magkaroon ng kaligayahan na ibigay. Hindi lamang po ang kanilang bulsa, hindi lamang ang kanilang efforts, hindi lamang ang kanilang panahon, pero hindi sila mapigilan na ibigay mismo ang kanilang buhay. Kagaya ng nakita nila sa kanilang Panginoong Hesukristo. Let us fix our eyes upon Jesus, whom for the joy God set in His heart, He endured the cross, scorning its shame. Dahil may kaligayahan siyang gawin yun. The same thing na tinuturo sa atin, na natutunan na ng mga nauna sa atin, na dapat makakitaan tayo ng kaligayahan habang iniaalay natin o binibigay natin ang buo nating buhay sa ating Panginoon.
Kung yung mga simpleng bagay na pagbibigay, magkano bigayan sa church? 100, mahal naman. Pwede mas 50 na lang. Pwede bang 20 na nga po. Kung yung mga maliliit na bigayan ay hindi natin mapagtagumpayan, how much more kapag ang hiningi na sa ating ibibigay ay yung ultimate giving natin, which is our lives. Ang buhay na natin mismo. Tingnan mo ang sarili mo. Assess yourself. Nasaan ka na sa pagbibigay? Don't get us wrong. Don't get this church wrong. Hindi tayo ang tawag dito, naghihikayat. Magbigay kayo sa church. Yung mga pera nyo. No. Hindi ganun ang church natin. Hindi tayo nanghihikayat na ipangbibigay niyo yung mga pera nyo dito. Tinuturuan tayo ng Panginoon. Hindi, in the first place, hindi kailangan ng Panginoon kung ano man ang ibibigay natin. Amen? Hindi niya kailangan yun. Pero gustong makita ng Panginoon na natuto ba tayo? Naintindihan ba natin ang kanyang example? Paano dapat nagbibigay? In all our givings, there must be rejoicing. Hindi yung napipilitan lang. Because God loves a cheerful giver. Okay, yun ang ating pinag-aaralan. Sineset up natin bago tayo makapunta doon. Okay, now we are discussing Philippians chapter 4, verses 5 to 7. And we will read Philippians chapter 4, verses 5 to 7. Yan, ang ganda natin. Projector natin yan. Hindi na ako pumunta dito. Namuntig na ako mahulog. Nandito na tayo okay, tatalikod na lang ako ganyan. Okay, Philippians chapter 4, verses 5 to 7 says, let your gentleness be evident to all. The Lord is near. Yun eh. Mamaya maintindihan natin. Sabi niya, let your gentleness be evident to all. And then parang, all of a sudden, biglang, the Lord is near. Do not be anxious about anything, but in every situation, in some translation, in everything, but this translation says, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Tatlong versikulo mga kapatid. Pinag-aralan natin nung last week, to rejoice in the Lord, or to rejoice in Christ, is a command that should be followed by an elect of God. No other option, tandaan natin, walang ibang option. Sandali lang, ginawa. Walang ibang option, mga kapatid. Hindi tayo binibigyan ng option ng Lord. If you are an elect of God, you are commanded to rejoice in the Lord. Hindi pwedeng Kristiyano ka, pero hindi ka nag-i-enjoy sa piling ng Panginoon. Napakapangit tingnan na meron kang karelasyon, meron kang girlfriend o boyfriend, pero pagkasama mo yung girlfriend o yung boyfriend mo, ramdam niya na hindi ka nag-i-enjoy. Ibig sabihin nun, hindi ka interesado sa kanya.
Isang katotohanan na kapag meron ka talagang nararamdaman o may damdamin sa isang tao, kapatid, nag-i-enjoy ka kapag kapiling mo siya kahit sa anong sitwasyon. Amen? Merong kanta niya eh. I'd rather have bad times with you than good times with someone else. I'd rather be beside you in the storm than safe and warm by myself. May kanta niyan eh. Kahit na anong pangit ng sitwasyon mo, kapag kasama mo ang minamahal mo, masaya ka. Amen? Amen? Ganun ka ba kay Ate Lolet? Amen. Amen. Pag hindi yun nararamdaman ng kapartner mo, kapatid, anong itsura ng kapartner mo kapag hindi niya yun nararamdaman? So to rejoice in the Lord is a command that should be followed by God's elect. That joy, the true joy, must be evident in our lives, because ultimately, my dear brethren, the truth is, joy comes from Christ dwelling in you. Listen very carefully. If Christ is in you, non-negotiable, kapatid, kailangan meron kang kagalakan kung nasa iyo si Kristo. Kaya tatanungin mo ang sarili mo, bakit wala akong joy? Pero sinasabi ko, Kristiyano ako. Pero sinasabi ko, anak ako ng Diyos. Bakit wala akong joy? Tanungin mo ang sarili mo. Magalak ka kung naririnig mo ang katotohanan patungkol sa mensahe na ito. And in this world, the world that we are living today, as I speak, this world is at war. Nakikita na natin, kabi-kabilang gera. Para bang sinasabi sa isipan natin, mangamba ka, matakot ka, baka isang araw, kayo na yung gigirahin, bumbahin. Para bang ganun ang sinasuggest ng sitwasyon sa ating kapaligiran. But we are being admonished, mga kapatid, to feel or to feel that qualities of being being a genuine Christians, genuine elect of God, na nakikita talaga ang ebidensya. Because, kapatid, yung buhay na yan ay hindi maging influential sa iba. Kahit nasipagan mo ng sipagan sa pagsasalita patungkol sa Panginoon, kapag ang buhay na yan ay hindi lumabas ang ebidensya, ang qualities ng isang tunay na hinirang mananampalataya ng Diyos, your life will not be influential. That is the truth. Kahit no matter how eloquent you are speaking the words of God, if that life, mga kapatid, is not manifesting, hindi umiilaw sa mga qualities ng isang tao na hiwalay sa nakikita sa mundo, hindi yan magiging influential sa iba. So you should, and you are commanded, mga kapatid, to experience these qualities na una natin pinag-aralan.
this rejoicing in the Lord. Kailangan nakikita ka na maligaya ka sa piling ni Kristo. Hindi mo pwedeng sabihin sa tao na, uy, sumama ka sa amin. Maligaya kami doon. Maligaya nga ako eh. Dami kong problema. Tinatalo ko ng problema, kaya sumama ka doon sa amin. Maligaya. Hindi ka pwedeng magsalita nang hindi magkaparehong ang tawag dito, sitwasyon. Hindi pwedeng sinasabi ng bibig mo, papunta sa kanan, pero yung buhay mo, papunta sa kaliwa. Hindi ka magiging influential. So another quality, mga kapatid, na maliban sa kaligayahan, another quality that must be evident in your life as an elect of God, and because you said that Christ is in you, is the quality of being gentle. Gentleness. Kaya nag-ahit na ako ng ng bigote. Sabi ni Sister May, Dad, mag-ahit ka ng bigote kasi mabalasik ang mo. Para kang nagagalit, mabalasik. Mag-ahit ka na. Sabi ko, anong kinalaman ng barbas ko at bigote ko. But anyway, dahil yan ang intuition ng aking asawa, napilitan na ako ahitin. Para magmukhang gentle. Okay? Para hindi mo magmukhang galit. Kasi maano na daw ang kilay ko masungit na daw Tapos dadagdagan ko pa ng mga bagote, parang nagagalit. So tinanggal natin. Kasi ang mensahe natin is gentleness. So that is another quality that must be evident in our lives as an elect of God. Kasi sinasabi natin na anak tayo ng Diyos, tagasunod ni Jesucristo, kailangan makikita sa atin ang gentleness. Ano sa Tagalog ang gentleness? Yan. Kahinahunan. Mahinaho. Sino dito ang guilty na hindi siya mahinaho? Pero sinasabi niya na hindi siya ay Kristiyano. Pero lagi na lang galit. Hindi pwede. I'm telling you the truth, my dear brethren. You cannot be an influence to others, especially sa mga hindi nakakakilala sa Panginoon, kung nakikita sa iyo ay lagi kang galit, nakasinghal. Ano ba yan? Bakit ganyan? Hindi pwedeng ganon sa isang Kristiyano. You must be gentle. Gentleness is the quality of being kind. Not only kind, but careful. Careful. Ibig sabihin, nagsasaalang-alang ka kung ano ang iisipin at kung anong masasabi ng nakakakita sa iyo sa buhay mo. Okay? An elect of God must possess the quality of being joyful and gentle. And this truth is non-negotiable. Hindi mo pwedeng sabihin na, basta ako, Kristiyano ako, pakialam ba nila kung ganito ugali ko? Ganito ugali ko ganito pinanganak wala silang pakialam, basta ako, Kristiyano ako. Hindi po pwede po yung gano'n. Hindi po. Ano niya sasabihin? May narinig ako minsan, I'm sorry may magsasabi, ako masangkap ako kaya ako ganito. Kasi masangkap ako. Ako salvatera ako kaya ako ganito. Kasi salvatera ako. Hindi pwede ang gano'n. Okay? I'm sorry, inuna ko yung sarili ko. Hindi pwede. Kilala naman ako kaya lagi ko siyang ginagamit sa preaching. Nagkakaintindihan ako. Close na tayo. So,
Hindi pwedeng gano'n, mga kapatid. Hindi pwede natin sasabihin, bakit na? Ganito ko eh. Nagpapakatotoo lang ako. Tao lang. No. Hindi mo pwedeng sabihin gano'n, kapatid. You are an elect of God, a new creation. The old things has passed, the new things has come. Huwag mo laging papabalikin kung sino ka dati. Okay? Ala na yun. Tapos na yun. Eto ka na ngayon. Gentleness must be evident in your life. It is non-negotiable. It is absolute. If you are an elect of God, you will be gentle. Okay? Kailangan ng Lord na gawin kang gentle. Bakit? Kasi kailangan ng Lord na makakumbinsi ka ng buhay ng iba. Amen? Kailangan ng Lord na gawin kang mahinahon. Kasi gusto niyang makakumbinsi ka ng iba. Dahil pagka hindi ka mahinahon, hindi ka makakakumbinsi ng iba. Tandaan mo yan. It is absolute. An elect of God possesses the quality of being joyful and gentle. Kakaiba ka talaga. Kapag sinilip ng sanlibutan, ikaw ito ang ibang mga tao sa sanlibutan, pag tinignan, hindi ka talaga kaparehas nila. Lagi ko yung sinasabi sa pamilya ko, sa mga anak ko. Huwag mo silang gayahin ang sanlibutan dahil hindi ka katulad nila. Iba ka sa kanila. Ganon din sa atin, mga kapatid. Truth and Life Christian Church. Do not pattern your world, your life sa mundo. Huwag niyong gayahin ang mundo. Iyaan mo sila. Mapapahamak ang karamihan sa kanila kung hindi sila makakakilala sa Panginoon. So huwag mo silang gagayahin. Iba ka sa kanila. Tandaan mo yan. Amen. Huwag mong ipapattern ang buhay mo sa kanila. The Scripture commands us that we should be gentle. We are to be gentle. And it is commanded that our gentleness, my dear brethren, must be evident to all. Sabi doon, ibalik nga natin yung verse, verse 5. Sabi ng verse 5, let your gentleness be evident to how many people? To all. Wala kang pipiliin. Okay? Hindi pwedeng si pastor sa church, pagdating ng mayayaman sa church, si pastor, hoy, kapatid, dito ka mo po, kapatid. Kumusta na, kapatid? Kasi mayaman yung dumating. Kaya tinuturing ni pastor yung mayaman na parang kakaiba. Lahat ng pansin ni pastor, nando na. Pero ang sinabi, ang utos is, let your gentleness be evident to all. Wala kang pipiliin. Doon nga nagkaroon ng argumento si Peter, tsaka si Paul. Okay? Because Paul, being the apostle of the Gentile, nung magkakasama sila, okay lang si Pedro na makahalubilo ang mga Gentile. Ngayon, nung dumating na yung mga importanteng tao na Jew, ay bigla lang iniwan ni Peter. Yan ang sinasabi ng book, ng scripture. Bigla iniwan. Kaya pinagsalitaan siya ni Apostol Pablo. Ay, bakit ganun ang ugali mo? Parang gano'n, kolokbyal na salita. Bakit nung tayo, okay ka sa amin, sa mga hintil, ba't nung dumating yung mga tulik, yung mga circumcised, parang naiba yata ang timpla mo, na pagsalitaan siya ni Apostol Pablo. We are commanded, my dear brethren, na hindi tayo mamimili ng taong
Pakisamahan natin. Let our gentleness, and it is a command, be evident to all. And that includes, my dear brethren, believer ka ba? Or non-believer ka? Kahit hindi mananampalataya, kailangan, kapatid, na pareho ka rin ng pakikitungo. Kung isipin, yan mo na, mga mapapahamak na sila. Sino ba ito mo? May mga mapapahamak. Yan mo sila. Hindi po pwede. Bakit? Hindi mo talaga kasi alam sino ang mga mapapahamak. Although magkakasama tayo dito sa Truth and Life Christian Church, hindi pa rin natin talaga alam sino dito yung pupunta ng langit at sino dito yung mapapahamak. Hindi natin alam. But, mga kapatid, dahil sa pananampalatayang meron tayo, gusto nating tignan ang bawat isa. At yun dapat ang mangyari. Titignan natin ang bawat isa na nasa loob ng church na mga ligtas. Hindi mo pwedeng tignan ang sino man na nasa loob ng church na mga mapapahamak. No. Because our salvation is by faith. Umaasa tayo, sumasampalataya tayo na lahat ng mga nakay Kristo ay mga maliligtas niya. Although, ang katotohanan, hindi talaga natin alam sino-sino sa atin ang mga maliligtas. That is why we are being commanded even sa mga non-believers, ibig sabihin mga tao outside of our church, that gentleness must be evident even to them. At mga kapatid, even dun sa mga bata, ang ating kahinahunan, ang ating magandang pakikitungo ay kailangan i-activate din natin kahit na sa mga bata. Amen. Okay? Nung batang-bata pa ako, nakakaranas ako ng pambubuli ng mga nakakatanda sa akin. Hanggang ngayon, naaalala ko pa yun. Okay? Tandaan nyo mga kapatid, baka iniisip nyo, bata naman to eh. Wala man nakakita, ibubuli ko to. No, mga kapatid, I can recall, kahit nung bata pa ako, kilalang-kilala ko yung mga taong nang bully sa akin. Okay? Kaya may mga bata noon na pag nakasalubong, tumanda na sila at nakasalubong nila yung mga dati nang bubuli sa kanila, kumukulo ang dugo nila. Okay? Galit na galit sila kasi nakaranas sila ng pambubuli sa tao na yon, even though mga bata pa sila. We are commanded, my dear brethren, that our gentleness must be evident even to those children. Okay? Kasi maaalala nila yun sa'yo at hindi ka nila paniniwalaan. Si Pastor, Dayan, si Pastor, yung bata ko, piningot ako niyan eh. Si Pastor, maaalala nila yun. Ang mga naaalala ng isipan ng tao, mga kapatid, ay yung pinakamasasama at yung pinakamasasaya. Yung in-between, madaling makalimutan. Okay? Tandaan niyo yan. Kapag nakakaranas ka ng pinakamasasama, naaalala mo yon. Pag nakakaranas ka ng pinakamasasaya, nananatili yun dito. Kaya pag nagpakita ka ng pangit o masama, kahit na sa mga bata, irespeto mo sila. Be gentle to them because that is a command coming from God. It's commanded that our gentleness must be evident to all. And that includes those who are believers and unbelievers. We are to be gentle to all. But why should we be gentle to all? Bakit kailangan nating maging gentle sa lahat ng tao? Yan ang katanungan. The Scripture reveals no other reason
Inutusan ka kasi. Sabi diyan, let your gentleness be evident to all. Pero tatanungin mo, bakit naman? The scripture offers no other reason but scripture says, the Lord is near. Let your gentleness be evident to all because the Lord is near. Anong ibig sabihin nun? Ba't kailangan mong maging mahinahon at pakitunguan, bigyan ng magandang pakikitungo ang lahat ng tao? Anong ibig sabihin nun? Sa reason na, because the Lord is near. Malapit na ang Panginoon. The Lord is near. Because the Lord is near, then you should be gentle to all. Meaning, ibig sabihin, there is no more time for anger, for revenge, or any other negative attitudes towards other people because the time is near. You should view, if you were a Christian, mga kapatid, kaya inuutusan ka na maging gentle ka sa lahat ng pagkakataon na because the Lord is near. Ibig sabihin nun, kapatid, sa lahat ng pagkakataon, kailangan mong i-activate yung attitude na yon kasi importante yon sa Panginoon na maging gentle ka at maging huwaran ka. Bakit? To win those who are not yet been born again. To win them. Okay? Napaka-importante sa Lord na ipakita mo yung ganong qualities para makikita ng mga taong hindi pa nakakakilala sa Panginoon ang isang offering ng Lord na salvation. Kasi kung walang makikita ang mga tao ng mga ang hindi pa nakakakilala sa Panginoon, na mga taong huwaran at pwedeng irespeto at pwedeng paniwalaan, kung walang makikita ang madlang people na gano'n, kapatid, wala nang mawiwin para sa Panginoong Hesukristo. Kaya importante sa Panginoon na palaging ganun dapat ang pag-uugali mo. Kailangang nag-a-appear at nagiging evident ang mga qualities ng isang tunay, genuine na Kristiyano sa buhay mo. Okay? Because the Lord is near. Imagine, sinulat ni Apostol Pablo to 2,000 years ago. Sinabi niya, the Lord is near. Pero tumakbo na ang 2,000 years. Okay? The same thing for us. The urgency of a renewed life, of evidences, yung urgency na dapat may nakikita ang mundo ng mga example ng mga taong nananampalataya sa Panginoon ay urgent in every generation. Kapatid, para makapanumbalik ang ibang hindi pa nakakakilala sa Panginoon. There is no more time for anger, no more time for revenge, and any other negative attitudes toward other people because the time is near and you should win the hearts and souls of people for God instead of pushing them away from God because of your unpleasant attitudes. Okay? Kasi kapag nagpakita ka ng pangit na pag-uugali, kapatid, imbes na mahahatak sila sa Panginoon, sasabihin nila, ganyan lang ba? Wala rin pala. Pare-pareho lang naman pala. Dito na lang tayo. Huwag na tayong umalis dito sa ating kalagayan. Wala naman din pala silang pinagkaiba sa atin.
So you should activate gentleness and let it be displayed to everyone who sees you because the Lord is near and you do not have enough time. Lalo na sa panahon natin ngayon, mga kapatid. In a world that is at war, mga kapatid, sa mundo na puro pagkagalit na lang ang nakikita. Gitgita ng mga interes, gitgita ng mga prinsipyo. Yun ang nakikita sa mundo. Kailangan merong mag-stand. Okay? Kaya ang mga mananampalataya, ang Kristyanismo, ito lang ang makakakitaan ng prinsipyo na di baling patayin ka, huwag ka lang pumatay. Di ba? Sa ibang mga relihiyon, ngipin sa ngipin. Sa atin, di baling magalit ka sa akin, huwag lang akong magalit sa iyo. Pag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Talaga si Pablo. Gusto pa ng palaman. Batuhin mo ng tinapay. Yan ang utos. Yan ang kaibahan natin, mga kapatid. Hindi tayo pwedeng pumares sa iba. Okay? Huwag ko na sabihin. Okay. So you should activate gentleness and let it be displayed to everyone who sees you because the Lord is near and you do not have enough time. My dear brethren, kung paano napakalapit na ng Panginoon sa panahon ni Apostol Pablo, dahil yun ang pinaparamdam sa kanila ng Panginoon. But that was 2,000 years ago. At ngayon sa panahon natin, yun din ang nararamdaman natin. Because sa mga hinula sa Bible, sa panahon nila Apostol Pablo, may mga nangyari na, pero sa panahon natin ngayon, mas marami na ang nangyari doon sa mga pinangako at inihula ng Panginoon sa Biblia. Okay? Kapatid, huwag ka nang magpatumpik-tumpik. Wala ka ng maraming panahon. Activate joy and gentleness. Meron pa tayong pag-uusapang dalawa sa susunod. Okay, isa na lang pala sa susunod. Pero magtatapos tayo dito dahil oras na. Pasalamatan natin ang Panginoon. Papurihan po natin. Hallelujah, hallelujah.